Naghahanap ba kayo ng scooter na classic yet minimalist para sa pang-araw-araw ninyo? Well, I highly recommend this Yamaha Fazio 125 dahil angkop ito para sa inyo. So in this video guys, tatalakayin natin ang bawat detalye ng motor na to, maging ang kanyang presyo. Kaya tara, samahan niyo akong busiin at ikutan tong motor na to. Let's go! Getting hype when I aim up, elevating that game up, stepping up to the competition. Only first place, and that's how I'm living. I'm with it till they digging up my grave, eating all the things up on my plate. Game face when I step up in the place. I was born and when I watch me elevate. So, ito na nga guys, si Yamaha Fazio 125. So, yung nasa harapan natin guys is yung ivory white. So, umpisa muna natin guys sa kanyang engine specs. So, it is powered by 125cc, air-cooled, 4-stroke, single overhead cam, 2-valve at single cylinder. Ito ay may lakas na 6.2 kilowatts at 6,500 RPM at max torque of 9.9 Nm at 5,000 RPM. And when assist is activated, max power is 6.2 kilowatts at 6,500 RPM at ang max torque naman niya ay 10.6 Nm at 4,500 RPM. Pagdating naman sa kanyang looks guys, ayan makikita nyo naman kung gaano siya ka minimal, no, or minimalist. Tapos may pagka-classic siya. So ito yung tipo ng scooter guys na hindi luluma dahil nga may pagka-classic yung looks niya. Pagdating dito guys sa kanyang front headlight, ayan naka-LED na. So modern na din. Turn signals or hazard lamp light, ayan, is naka-bulb type pa rin. And then pagdating dito guys, ayan napaka-attractive tingnan, no. Talagang yayamanin yung datingan. And of course guys, equipped na siya ng Blue Core. Ayan, Blue Core hybrid. So when assist is activated, yung kanyang max torque guys, pag halimbawa nasa mga incline ka na lugar, tapos naka-engage na yung inyong throttle, i-increase yun, no? Nabanggit ko na kanina kung ilan yung in-increase niya doon sa kanyang torque. So yun yung advantage ni Yamaha Fazio kumpara doon sa ibang mga scooter dahil meron siyang Blue Core hybrid. Pagdating naman sa kanyang mga levers guys, same lang din sa mga Mio series. Ayan, meron ding equipped na park brake lock, silver yung datingan. Dito is merong logo ni Yamaha. And then pagdating sa kanyang front fender, ayan guys, medyo malapad na, no? So, naka-ivory white yung kulay. Actually, yung paint niya guys is may pagka-glittery white. Ayan. Suspension, ginamitan siya ng telescopic fork suspension with single hydraulic disc brake and single pot. Tire size guys is 110/70/12. Siya po ay may brand na Dunlop. So, makakaasa ka guys na pagdating sa gulong na Dunlop is talagang dekalidad. And of course, siya po ay tubeless tire na. So, meaning pag mapako to, hindi siya basta-basta ma-flat, no? Siguro may iwan lang yung pako and nakauwi na kayo sa bahay nyo before mo pa malaman na napako yung motor ninyo. So, yun yung kahalagahan na tubeless yung gulong mo. Pagdating dito sa underneath niya guys, napakalinis na din. So, kung idadaan nyo to sa mga putik, hindi na po kung saan papasok yung mga putik, no? Kasi may harang na dito. So, dito tayo guys sa kanyang side fairings or side view. Ayan po yung itsura niya guys sa side view. Kung mapapansin nyo guys, may malawak na siyang footboard. Ayan, siya po yung may pinakamalawak na footboard sa lahat ng mga scooter na na-review natin, no? Maging dito kay Yamaha or any other brand. So, advantage to guys, pag halimbawa mag-grocery kayo, tapos karton, pinalagay nyo sa karton, kasyang-kasya dito guys, kasi napakalawak ng footboard niya. Ayan. And at the same time, meron din siyang mga hook dito, kung saan pwede mo paglagyan ng plastic na pinamili mo dito and dito. And of course, equipped din siya ng front pocket guys. Meron siyang malalim na front pocket dito sa right side. At meron din siyang front pocket dito sa left side na merong disira. At may built-in charging port na din po siya dito. Ayan. So, na kung saan pwede ka mag-charge ng phone mo habang naglo-long ride ka. Na hindi nababasa yung phone mo kasi, ayan, meron na siyang disira. Ayan. Next, siya po ay equipped na ng Yamaha Motorcycle Connect. It is an app na i-download mo sa phone mo para doon mo ma-check yung
health maintenance ng motor na to. Para sa akin, goods na goods yun. Dito tayo guys sa kanyang handlebar. Sa grips, ayan, naka-typical grip lang siya guys. Naka-rubberized, katulad din sa kabila. So, meron siyang buttons dito guys, like stop and start system. Pag naka-activate to, 3 to 5 seconds na hindi umaandar yung motor mo or hindi tumatakbo, mag-shutdown yung makina nito. In that way guys, mas makakatipid kayo sa gasolina. Next, hazard lamp switch, off, activated. Tapos yung electric start nandito. Left side, nandito yung kanyang high beam, low beam, turn signal, switch, tsaka yung horn. So yung horn niya guys, tama lang sa kanyang body build, hindi ganun kalakas at hindi din naman ganun kahina. Sa dashboard, siya po ay equipped ng fully digital instrument panel na naka-inverted. Meaning, instead na white yung background, naka-navy blue or dark navy blue. So information meron dito guys is yung speedometer, yung odometer, tapos yung fuel gauge, ayan. Tapos may isang button dito guys, check pa natin. Trip. Tapos may equip na din siya ng time guys, convenient yan kung trabahante ka. Battery, convenient din yan kung wala tong kickstart, check natin mamaya ulit. Next is bumalik na siya sa odo, yung kanyang hazard lamp. So i-off natin. Ayan. So yan guys, yung information meron yung dashboard niya. Sa kanyang side mirror, naka-classic pa rin naman yung kanyang design. Same pa rin sa ibang mga Mio scooter. Ayan guys. Actually yung iba, dati yung Mio ay ganito, pero ngayon parang dahon type na. No, bali yung kanya guys is parang ginaya doon kay Mio ay old version. So classic na classic po yung datingan nito. Next, pagdating naman sa seat cushion, generous na din, and kung mapapansin nyo guys, malapad na. So sa long ride, hindi nasasakit masyado yung puwet nyo nito. And naka two-tone siya guys, meaning iba yung design ng kanyang texture sa kanyang seat cover sa OBR at iba din dito sa driver. No, naka-stitches din yan, meaning nagsisignify siya, nag-premium talaga yung quality na ginamit dito sa kanyang seat cover. So, pagdating sa fuel tank capacity guys, malaki-laki na din yung kanyang fuel tank capacity na 5.1 liters. So, ilalagay ko na lang po yung average fuel consumption niya dyan sa screen. Anyway, itong isang to guys is fuel injected na, so napakatipid na din po nito sa gasolina. Pagdating sa kanyang underseat, ayan, napakalawak na ng kanyang underseat storage. Marami ka nang pwedeng ilagay dito, like bags, papers ng motor, raincoats, etc. Kahit anong mga personal belongings mo, nakakasya dito. Ito ay mayroong storage capacity na 17.8 liters. Ayan, kaya yan guys, napakalaki na. At kung hindi pa rin kayo satisfied sa kanyang underseat storage, pwede kayo magpalagay dito ng top box kasi may abang naman, no? And sa tools naman, ayan guys, meron na siyang tool organizer dito. Ayan yung tools niya. So, napakalinis po talaga ng design nitong si Fazio, no? Talagang napaka-elegant, tapos napakalinis, minimalist pa. San ka pa? No? Ayan. So, sa side, ayan guys, wala ka ng ibang makikitang decals dito, kundi ito lang. Parang green, tapos Fazio. Tapos, ito yung sticker niya. May sticker din siya dito. Apaka ng angkas, pwede mo i-fold kung wala kang angkas. Yung air cooling system niya. Yung tambucho niya guys, may guard na napakalapad para hindi ka mapasok yung OBR mo. Ginamitan siya guys ng monoshock unit swing suspension sa likod. Tapos yung brand ng kanyang gulong is Dunlop pa rin na may sukat na 110 by 70 by 12 tubeless tire, naka-mugs pa rin. Tapos check naman natin yung ilaw niya sa likod. So, ayan guys. Yung ilaw niya sa likod, naka full assembly na. Magkasama na yung kanyang brake light, maging yung kanyang turn signal light. Pero, naka bulb type pa rin, no? Then, next is nandito pa rin naman yung pangalan ni Yamaha. Naka-reflectorize pa rin para added visibility during your night ride. And may plate holder pa rin naman. So, yan. Check natin dito sa kabila. So, ito yung engine niya, guys. Dito sa kabila. Nandito yung kanyang panggilid, yung kanyang center stand, apaka ng angkas, tapos yung kanyang side stand. Ayan guys. So, equipped na din po itong isang to ng side stand switch. So, pagdating naman sa kanyang ground clearance, siya po ay mayroong minimum ground clearance na 135mm. Hindi siya ganun kataasan guys. Pero kahit ganun pa man, sa normal hubs ng Pinas, hindi na po masaside yung ilalim na bahagi ng motor na to. Seat height is 750mm. So, kahit may height kayo na 5 flat guys, abot na abot nyo po itong si Yamaha Fazio 125 dahil nga napakababa lang ng din po ng kanyang seat height.
So sa mga interested dito kay Yamaha Patio 125, this 2023 meron siyang SRP na 88,900. Tapos kung gusto niyo nang bilhin siya ng hulugan, down payment is 7,000 and monthly for 3 years na 4,157. Tapos may mapagpipilian pa kayong bracket guys, like 12 months to 24 months. So, pili lang kayo dyan guys kung ano yung gusto nyo magiging monthly. Anyway, this motorcycle guys is available dito sa Yamaha Bike Link Tagum. Meron din po silang available color na cyan. Wala lang sila nung red. Pero kung magre-request po kayo guys, well, kinikater naman din po nila. So, ilalagay ko na lang din po yung aking cellphone number sa description box ko sa baba para mas makapag-inquire po kayo regarding sa motor na to.